Marzano TV Reacts. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. At i-react po natin itong yung ano ni Boss Toyo, yung Pinoy Pawn Star, no? Meron dito guys yung talagang umabot ng 1 million views. No, ito yung binili ng 8 million ang Francis M Collection. So gaano ba katotoo, dahil marami nagko-confirm na itong pagbili ni Marvin Fabis dito sa Pawn Star ay ano daw, scripted. So tingnan natin guys daw. Pero bago lahat yan guys, try muna natin na i-play itong video ni Boss Toyo. Dahan! Ow! Ganda! Ow! So ito yung ano, yung pirma, no? Oo. Yan yung pirma. So pinring. Magkano mo na deal ba na yung 500. 500. Pero parang nakita ko 700 yung ano. Yung asking. Oo. At alam ko na yung susunod mong sasabihin. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Ano, gusto mong bilhin, no? Sa akin lang in-offer yan, bro. Oh. Eh, kano, siyempre ako yung Pawn Star. Bitcoin ka eh, di ba? Oh. Kaya nga, alam ko na sobrang idol mo si Francis at ako din. Sobra, bro. Pero siyempre, ako si Pinoy Pawn Star. Bakit? Ano sinadya mo rito? Kahit alam ko na kung ano yung sinadya mo dito dahil matik. Kahit hindi ka, kung nagpasabi ka, alam mo na rin kasing isasagot ko. Yun nga bro eh. Baka sakali lang naman kasi nga. Pero sige, gusto ko marinig yan. Baka lang naman, di ba? Kasi sabi ko, alam kong ilalagay mo to sa museum mo. Or siyempre. Nakita ko naman yung video. Pero baka sakaling sa presyo, medyo mag-iba isip. Lalo na wala kang kasama ngayon. Oo nga, wala si Labs. May sakit si Labs. Galing mo tsumempo ah. Yun nga eh. 500. Guys, yun na natin. Yun nga eh. 500 mo nakuha. Di ko napapatagalin para mabilis tayo. Ibibigay ko na yung ano, if ever. Anong ibibigay mo? Wala pa tayong 500,000 mo nakuha to. Anong bibigay? Yung kapital. Anong ibibigay? Anong ibibigay sinasabi nito? Ano yan? Wala. Ito mo na benta. Ano? Nabili. Punan. Ito mo nabili. Punan. So, ibig sabihin, ito, wala na to. Ano na to? Fair na. Pero ngayon, half na agad. Half na agad. 1M na agad. Manipis, man. Manipis. Manipis. Alam ko na sasabihin yun. 1 million agad, ano? Alam mo yun! 1M para dito. It's not going to happen. Kahit sa dreams. Bro, baka lang Pero tanong ko lang, bakit talaga ba seryoso ka na binibili mo talaga ito? Kasi I'm still wondering eh. Sabi ko, kung kumagat ako sa presyo mo, talaga bang bibilin mo siya? Siyempre bro, sayang yung punta ko dito. Actually, doon pa lang sa marami nagko-convince na sa akin na dapat daw 5M ko na para makuha ko na. Pero sabi ko, narinig ko kasi doon sa wife mo na kahit 5M ba daw yung i-offer ko, hindi niya ibibigay. At lalo na ngayon, meron ng kapatid. Si Francis. Ito kasi, nagbakasakali ako, sabi ko kasi, kakaano pa lang, kaka-post pa lang, 500,000 na bili, baka sakali pag dinoble ko, ibigay niya. Tinikto ko rin siya, sabi ko, bibigay kaya ni Boss Toyo, magtatayo ng museum. Malabo. Papayag lang yun siguro sa presyo di ba? Kasi gusto ko siya ilagay dun sa Club Hype, kakabukas ko nga lang. Sa Club Hype mo? Sakto, hype. Ma-hype to. Kaya siguro gusto mong bilhin para meron kang attraction. Invite ko kayo dun Taas makasar ni Boss Toyo no? Pero, hindi siya kaya ng 1M. Wala, malabo. Yung 1M, sobrang labo. As in, malabo yung 1M. 5M ayaw din. Dito, hindi rin pwede. Aspak kaya, no? Naku po, magalit si Loves. Hindi. Alam niyo, pero ako hindi ko siya bebenta. Actually ready akong pumunta dito sa totoo lang kasi kaya ko naman talaga. Yung iba sinasabi, hindi, baka content lang yan. Alam ng mga followers ko bro na ako nga iniisip ko yun. Sabi ko, seryoso ba to? Kaso wala tayo dun sa point na ready ko siya i-let go eh. Paano kung bigla ako siyang i-let go ng 8M? As umuo ka, totoo ba yun?
Yung mga ganun tipo. Oo, Kasi syempre 8M na yun. Putang na, pera na yun. Naisip ko na 8 yun. million, ano? Dami nga nagsasabi sa akin, So, 8 million, no? Laki. sigurado ka ba dyan? Polo shirt na nung last time, 2M, bibili mo 3 peraso. Sabi ko, depende kung ikaw ay kolektor. Di ba? Mararamdaman mo yung pagka gusto mo talaga yung isang bagay. Ngayon, siguro, ang maano ko lang sa'yo, may offer ko talaga sagad dito, brother. Yun talaga, pinaghandaan ko naman, umuha ka o hindi, para hindi na rin masayang yung oras mo. Sagad ko rito, bro, 2.5. 2.5. Dito lang sa isa. 2.5 dito sa isa. Pero kung ipapackage Grabe, no? From 500, binili niya ng 2.5 million. Yung isang t-shirt na yun. Then may bibili pa siya ibang set. mo yan, bro, ready ako 8. Kasama yan, 1, 2, 3, 4, 8 million sagad 8 na ako. million. Yun na yun. Wala na, bro, kahit sulat ko na rito, bro, 8 million. Ngayon, kunin mo to. Parang nag-goosebumps ako sa 8 million ah. Parang nag-goosebumps ako sa 8 million. Pirma na. Hintay lang. Ikaw na bahala. Package yan, bro. Pero kung hindi naman, kahit eto lang, hanggang 2.5 talaga ako dito, bro. Yun, hanggang doon lang ako. 2.5. 2 million na yung pinaka-tubo mo doon, bro. Hintay lang. Pirma ko na, kukunin mo na lang, Brad. Pina-frame na, oh. Di ba? Pero tingnan natin guys yung complaint dito ng ibang mga fans or ng ibang mga content, no? Then mamaya may papakita rin ako upload. Francis Magalona Collection gustong bili ng 8 million pesos kay Boss Toyo ni Marvin Favis na isang cryptocurrency So, ibig sabihin si Marvin Favis ay isang cryptocurrency influencer, no? influencers. Isa lang ba itong business strategies ng dalawang influencers? Ating alamin, ating tatalakayin, ating Tingnan natin. pag-uusapan. Ito ang Startup Showbiz Authority. Nagtungo muli sa shop ni Boss Toyo sa Pinoy Pawn Star si Marvin Favis para bilhin ang bagong item na nakuha nito sa dating karelasyon umano ni Francis Magalona na si Abigail Rai. Sa puntong ito ay wala ang asawa ni Boss Toyo na si Joy, dahil kung matatandaan si Joy ang umayaw sa offer ni Marvin Favis na 2 million pesos para sa tatlong polo nila Francis Magalona, Block 9 at Chito Miranda na ginamit nila sa music video na Bagsakan, kung saan ay nag-offer si Marvin ng 2 million pesos. Sa unang offer ni Marvin ay nag-alok siya kay Boss Toyo ng 1 million pesos para sa jersey ni Francis Magalona, pero para kay Boss Toyo masyadong maliit ang 1 milyon. Huling nag-offer ng 2.5 million si Marvin para sa jersey. At kung package na lahat, kasama ang tatlong polo nila Francis Magalona, Block 9 at Chito Miranda ay maglalabas siya ng 8 million pesos para sa 4 na item. Dito ay tinawagan ni Boss Toyo ang kanyang asawa, at sa pangalawang pagkakataon ay muli na naman itong tumanggi. Narito ang ilang komento na aking nakita. Magaling talaga sa strategy sa bentahan si Boss Toyo. Malabo pala sa 1 milyon pero binarat niya ng 500,000, haha nakakadismaya na magbenta kay Boss Toyo. Very nice content for your vlog, mas mataas ang value ng mga item mo pag ganyan palagi content mo. Ganda ng episode, parang hindi scripted, goods din para tumaas ang value. Pinag-uusapan kasi kaya gustong kunin, pero baliw lang maglalabas ng 8 million para sa item na yan, for hype lang yan para tumaas ang value at makilala yung scammer na si Marvin. So, ito yung point no? Tinatawag nila si Marvin na scammer, no? So, siguro wala tayong idea kasi hindi tayo trader. Pero sa mga may alam sa cryptocurrency, kasi totoo naman no? Parang nakakabigla from 500,000 naging 2.5 million. So, anyway, sabi nga nila, sa YouTube kasi, ito guys, only may comment, may opinion. Sabi nila kasi sa YouTube kasi, marami scripted. Hindi lahat ng nakikita mo. No, that's why hindi mo masisisi ibang tao na mag-isip at mag-analyze. No, so mayroon ako nakita na na post dito sa kay Felix. Nakita ko palang mukha ni Marvin then aka yan. Na may hindi niya binanggit. And then pakita ko lang sa inyo guys yung pinaka full screen na ito. So, ito kasi pag hindi mo siya kilala, so maaaring di ba wala kang idea. So, ito kasi ating guys, pasensya na po So, sabi dito guys, sabi niya ni Felix, malinin lang new followers ni Boss Toyo pero hindi ang mga nasa crypto community. So, may idea sila, kung babasahin natin,
naglabas pa ng cheque ha, ayos na ayos dudong. At diyan mag-uumpisa ang journey sa crypto ng mga inosenteng followers ni Boss Toyo. Unang invest rug pull agad. So, I don't know guys, maaaring hype lang at or nagpapakilala lang sila. I don't know guys, wala po idea. Pero dito sa mundo ng cryptocurrency, mukhang may idea siya. So, yung sinasabi nilang rug pull, yung sa mga walang idea po sa crypto. Pag nag-invest ka kasi sa crypto, lalo pag tumataas, okay, kikita ka na malaki. Ang nakakatakot dyan, kapag nag-invest ka na napakalaking pera, pare ako, trader, influencer ako, sabihin ko, ito okay itong coin na to, invest kayo. Coin tawag lang din coin, kasi nag-crypto din ako mag-invest kayo dito sa coin na to. Ito guys, in general to, wala akong inaano rito. Mag-invest kayo sa crypto na to, then later on, nag-invest ka ng 100,000, 200,000. Ang nakakatakot na pag-invest mo, babaksak. Yung tinatawag nila rug pull. Pataas na pataas yung parang guhit. Then later, pagdating sa tuktok, babaksak. Yun yung rug pull. Kaya maraming kumikita doon na mga trader. Pero yung nag-invest, wala na yung pera niya. Yung 100,000 niya, wala na yun. Ubus na yun. So, eto, parang I don't know kung yun yung sinasabi nila na parang kino-complain nila rito. No, kasi kung mababasa din natin dito, maraming mga nagsi-comment, no? Basahin pa natin, guys. Yan. Sabi ni Jean Paul Diasi, sabi niya, mali lang nila ang mga hindi tunay na traders, So, ibig sabihin, ang pwedeng hindi nila rito, hindi traders. Ibig sabihin, lahat ng traders o sa crypto community, kilala nila to. Itong bumili ng 8 million. So, that's why maraming nagdududa kung totoo hindi. Ayan. After Excel, wala na akong tiwala sa mga influencer. Yes. Hindi mo rin masisisi. Kasi talagang, even Excel, Sebastian, maraming, recently lang, meron ding scamming na issue, di ba? So, gusto niya pala ng damit ni Plus M, bakit di niya kay Pia Magulo na pumunta, sabi niya. Sabi ni Edna Unlayaw, sabi ng isip ko, feeling ko for content and para pataas yung price, hindi ka lang panggap, sarap sa adobo, business-minded ka pa, good work, hindi ka naman madamo sa kapwa at hindi naman mayabang tulad ng ibang influencer. Nice, sabi niya. No, syempre para palabasin mataas yung value ng mga damit. Kaya siguro 30k BT yung Bitcoin. May point naman daw, hype nga yung club Pwede naman siguro sa opening iparent ni Boss Toyo yung jersey ni France M para at least na-display, di ba? So yun lang yung guys, pero try natin guys i-play ito ulit. Hindi naman pala ibebenta, bakit tumawad pa kay Abigail Rait? Sa mga Francis Magalona na may items dyan, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Huwag kay Boss Toyo, dun kay Marvin Favis, mas malaking pera ang makukuha nyo. Narito naman ang aking komento sa usaping ito. Tapakinggan natin yung comment niya. Yes, para sa akin pwedeng business strategies ito para sa magkabilang kampo. Parehas sila makakakuha ng mataas na reputasyon. Si Marvin Favis mas lalo pa siya pagkakatiwalaan ng kanyang mga investors at kay Boss Toyo naman ay tataas din ang reputasyon niya na lalong pagkatiwalaan ng ibang artist at mas lalong tataas ang value ng item na kanyang nakuha. Yeah, may point din siya kasi kung tawag nila is business strategy or yung hype, ina-hype nila yung So, maaari naman ganon. No? Pero syempre, ganon talaga guys sa mundo ng social media. Nasa inyo na lang sa mga viewers yung yung tawag dito guys, decision. So, ako para sa akin talagang as a viewer, mag-iingat kayo. Hindi sila lahat napapanood, no? Pero nasa inyo pa rin guys. Diba? At the same time, naman yan rights nila yan, karapatan nila yan. So, nasa iyong mga viewers na lang. So, sa mundo ng crypto, meron silang idea about dito kay Marvin, Pero syempre, wala naman din ako idea, guys. I don't know yung issue nila doon. Pero yun nga, lumalabas, nakilala nila. So, parang nirelate nila si Marvin dun sa rug pull. Babasa lang natin guys, But still, okay naman dahil kung makikita mo yung mga comment dito, marami nagsasabi dito na na kaibigan ko yan sa totoong buhay, sobrang humble at big time yan si Boss Marvin. Diba? So, yun. Okay naman yung pero sa ibang community, sa
sa influence sa crypto, yun nga, negative yung kanyang comment. Pero masyado ng overprice ito kung sakaling matuloy ang deal nila. Dahil marami pang item si Francis Magalona na wala si Boss Toyo, kung gusto lang naman ni Marvin Favis ng mga Francis Magalona collection, bakit hindi na lang siya mag-call out sa kanyang social media? O kaya dumiretso sa asawa ni Francis Magalona na si Pia at sa mga anak ni Francis Magalona? Baka sakaling may item na pwedeng ibenta sa kanya, pwede din siya dumiretso kay Abigail Wright, dahil sinabi ni Abigail may iba pang gamit si Francis Magalona na May point naman din. Kasi tama naman, may sinasabi si Abigail Wright na meron siyang iba pang mga gamit ni Francis M. Ibig sabihin, hindi lang yun yung damit. For sure, hindi lang. Kasi parang memorable lang yung damit na yun. Pero, kasi kung tatanungin nyo guys, syempre hindi mo ibibenta yung pinaka talaga most valuable na item. Meron pang may mga damit pa yan or gamit na talagang for sure mas mahal pa doon sa t-shirt. Diba? At marami iba pang mga damit yan. iwan sa kanya bukod sa jersey. Bakit kailangan niyang pag-interesan ang item na nakuha ni Boss Toyo? Dahil ang item na nakuha ni Boss Toyo ay malabo talaga niyang ibenta ito. Una sa lahat, pinagkatiwala sa kanya ito ng mga artist at ng mga taong nagbenta sa kanya para sa plano niyang gumawa ng museum. At alam nating nasa hip-hop community din si Boss Toyo, na pwedeng collection na din ito para sa kanya. Ibig sabihin priceless pa ang mga ito. Kung for the content naman ay parehas silang makikinabang dito, dahil hindi lang si Boss Toyo ang nakabidyo, makikita kasi na nakabidyo din si Marvin Favis. Ganun talaga sa mundo ng social media guys diba? Sa YouTube, diba? Kung sakaling nakuha naman ito ni Marvin Favis ng 8 million kay Boss Toyo ay siguradong tataas ang reputasyon dito ni Marvin, naman ako. At babagsak naman si Boss Toyo. Tama naman din. Tataas yung isa kasi nabili niya 8 million, pero babaksa si Boss Toyo kasi yung credibility, sabi niya hindi niya ibebenta no? Dahil siguradong madaming taong magagalit sa kanya. Dahil kung ikaw ay may tinatagong items ni Francis Magalona na gusto mong ibenta, bakit ka pa pupunta kay Boss Toy? Siyempre doon ka na pupunta sa alam mong collector ng Francis M na si Marvin Favis na malaki ang offer. Pero kung sakaling hindi bilhin ni Marvin ang ibang items ni Francis Magalona ay masasabi kong for the content lang talaga ito, para tumaas ang value ng items. Para sa akin hindi man nakuha ni Marvin Favis ang items kay Boss Toyo ay nakuha niya pa rin ang simpatsya ng tao, baka sa mga susunod na araw, wala ng items ni Francis Magalona ang ibenta sa shop ni Boss Toyo, lahat ay kay Marvin Favis na dumiretso. Oo nga no, maaari din, tama naman din kasi ba't ka ba magbebenta kay kunwari ikaw yung may mga something na item ka na parang memorabilia ni Francis M. Di ka na didiretso kay Boss Toyo. Didiretso ka na lang kay Marvin Favis kasi bibili niya ng malaki yun Mas, diba, mas kikita ka pa milyon ng mo. Tama naman ditong okay itong comment niya. At pag dumating ang araw na iyon, ay siguradong hindi na mag-interest si Marvin na bilhin ang items ni Boss Toyo ng 8 million pesos, kung alam niyang mas marami na siyang items ni Francis Magalona na mas maganda pa doon na may signature pa ni Kiko. Totoo yun, kasi ang disadvantage ng damit na yun, wala namang pirma ni Francis M No? Pero although may pirma separately, ibig sabihin, maaari may mga item pa talaga ng damit ni Francis M na may pirma niya. Yun ang mas mahal. Totoosin, di ba? At dahil buy and sell ang shop ni Boss Toyo, at nakabidyo pa ay mukhang naisahan lang si Boss Toyo ni Marvin Favis dito dahil sobrang init ng issue, na makuha ang atensyon ng ibang collectors at investors. Ano ang komento niyo sa usaping ito? So, sa akin naman, mag-iingat na lang. No? Although yung mga nasa crypto community talagang nagpaparinig na sila about dito kay Marvin. So, nasa inyo pa rin naman yung guys. Hanap kayo ng history kung ano yung totoo. No? Hindi naman tayo pwedeng humusga or mag-conclude agad. But still, guys, nag-depend lang tayo dito sa binabasa natin. No? So, basta sa community ng crypto, may nasasabi sila. No, at nasa inyo pa rin yung guys kung paniniwalaan nyo kung scripted or hindi. So, di ba? Lang guys. Nasa inyo pa rin yun. Pero anyway guys, meron din ako gusto i-play yung video ni Joey De Leon. Na parang meron talaga siyang ibinilin meron ibinilin si Francis M kay Joey De Leon. Pakinggan natin ito at panoorin.
Pusit Kiko ngayon, anong gusto niyong sabihin sa kanya? Ako, alam niya yan. Dahil nagte-text. Nagte-text siya sa akin. Hindi ako marunong mag-text eh. So, isa lang ang text. Kahit po may sakit siya, nagte-text pa rin. Oo, updated niya. Pati sa... yung huling text sa akin, hindi ko pwedeng sabihin. Yung mga taga-ibang Bulaga alam, hindi pwede. Kasi sabi ko nga doon sa mga ibang network, sabi ko, in time, baka kwento ko. Medyo may kapilyuhan. Pero, I consider it a dying wish din. Someday, baka ibulong ko sa'yo. Pero nakakatuwa. So, meron talaga ibinulong si Francis M. kay Joey De Leon, ano? Yun yung huling-huli niya. Hindi naman ako maka-return dahil hindi nga ako nag-text. Pero, updated yan kahit sa chismis. Kung gusto niyong sagutin po siya, ano gusto niyong sabihin sa kanya? Oo, susundin ko. Kung ano naman po yun. Susundin ko. Sana balang araw malaman po Alam mo na. yan, mas very thoughtful yan si Kiko eh. Kahit may sakit ka, nagugulat kami. Pag may nangyari, mga intriga, pati nga yung mga damit ng babae, minsan pinapansin niya. Ganun yan, parang part pa rin. Siguro kailangan to be attached to the show. Araw-araw. Siguro ganun ginagawa niya. Yun nga ang number one believe ako dyan eh. Napakatapang ng tao. Maraming salamat po, Mr. Joey De Leon, sa panahon na ibinigay niyo po sa saksi. Thank you very much. Mrs. Salamat po. At sana balang araw, ikwento niyo naman sa amin yung message na binigay sa inyo ni Francis. Siguro after the first death anniversary. Baka Sige po. medyo controversial. Thank you po. Maraming salamat. Ulitin natin guys ha, meron kasi sinabi dito, Chong, ikaw na bahala sa bunso ko, Francis M. Baka na-miss out ko. Ulitin ko guys ha. Kung matetext niyo po si Kiko ngayon, anong gusto niyong sabihin sa kanya? Ako, alam niya yan. Dahil nagte-text siya sa akin. Hindi ako marunong mag-text eh. So, isa lang ang text. Kahit po may sakit siya, nagte-text pa rin. Oo, updated niya. Pati sa... yung huling text sa akin, hindi ko pwedeng sabihin. Yung mga taga-ibang Bulaga alam, hindi pwede. Kasi sabi ko nga doon sa mga ibang network, sabi ko, in time, baka kwento ko. Medyo may kapilyuhan. Pero, I consider... Dito sinabi niya medyo may kapilyuhan. Ulitin natin ito guys ha. Sinabi niya rito. I consider it a dying wish then. Dying wish, ibig sabihin buhay pa si kumbaga dying wish no? Iba yung pag sinabing dying wish iba yung wish lang no? So ito, ibig sabihin, sinabi niya to nung medyo alam ni Francis M na na nagpapaalam na siya, mahina na siya. Ulitin natin. I consider it a dying wish then. Someday, baka ibulong ko sa'yo. Pero nakakatuwa. Yun yung huling-huli niya. Hindi naman ako maka-return dahil hindi nga ako nag-text. Pero updated yan kahit sa chismis. Kung gusto niyong sagutin po siya, ano gusto niyong sabihin sa kanya? Oo, susundin ko. Kung ano naman po yun. Susundin ko. Sana balang araw malaman po Alam mo na. yan, mas very thoughtful yan si Kiko eh. Kahit may sakit ka, nagugulat kami. Pag may nangyari, mga intriga, pati nga yung mga damit ng babae, minsan pinapansin niya. Ganun yan, parang part pa rin. Siguro kailangan to be attached to the show. Araw-araw. Siguro ganun ginagawa niya. Yun nga ang number one believe ako dyan eh. Napakatapang ng tao. Maraming salamat po, Mr. Joey De Leon, sa panahon na ibinigay niyo po sa saksi. Thank you very much. Mrs. Salamat po. At sana balang araw, ikwento niyo naman sa amin yung message na binigay sa inyo ni Francis. Siguro after the first death anniversary. Baka Sige po. medyo controversial. Thank you po. Maraming salamat. Yun. So, pero dito sinasabi din sa comment, Chong, ikaw nang bahala sa bunso ko, Francis M. So, I don't know kung saan niya nakuha to. Pero, dito talaga malinaw na mayroong iniwan. No, syempre iba pa rin guys yung yung dito maintindihan mo naman guys, yung kay part ni Joey De Leon. Siguro maraming magugulat, pero dito parang kung ikaw kaibigan, meron kang isang sekreto na kahit sabi nating mali or nagkamali ka, pero yung pinagsabihan mo hindi sinabi o inilabas. Ito masasabi mo totoong kaibigan talaga to. Ang isang totoong kaibigan, kapag meron kang sinabi hindi nakalabas, ibig sabihin totoong kaibigan yun. Di ba guys? So nasa inyo pa rin guys ha. Basta ako natutuwa din ako sa part ni Joey De Leon na parang talagang for how many years? 15 years Oh, I don't know guys kung may nakalabas Pero hindi nagkaroon ng ingay Kung meron man, very slight. Pero hindi talagang yung talagang sobrang gumawa ng ingay itong issue dito kay Francis M.
So, yun guys, sa part ni Joey De Leon, talagang saludo ako dahil talagang masabi mo kaibigan yun. So, ano yung masasabi nyo guys dito sa portion na to? No? Pero sa akin guys, talagang ganun talaga ang buhay eh. Hindi naman lahat eh talagang tawag dito, hindi naman lahat eh perfect. Meron talagang tao nagkakamali, nagkukulang. So, dito sa mundo ng social media, mag-ingat na lang din kayo. No? Kumbaga parang nag-social media ka para to enjoy. Pero mag-iingat kayo dahil sa social media po. Ito guys, in general, talagang marami mga scripted kang makikita, mga scammer, na akala mo ganito, pero hindi naman pala totoo. No, pero hindi ko nila lahat. May mga tao pa rin talaga gumagawa ng mabuti for sake of others. Ano? Kaya lang, meron din talaga minsan, hindi mo minsan nga fake news, di ba? So, yung nakakalungkot sa social media at nasa iyo pa rin. Anyway guys, this is Merzanyo again at samahan nyo dito guys sa aking next video reaction, and to God, thank you guys. Bye-bye. ikaw na lang ang katabi buong gabi.